Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post, Dare to Ask, just in, 1 hour ago. Nag-file ng status quo ante-order sa Supreme Court sina Antonio Carpio and Conchita Carpio Morales et al. Para pigilan ang Senado na aksyonan ang impeachment trial ni VP Sara Duterte. Bukas may nakatakdang debate sa Senado tungkol sa Supreme Court ruling. Okay, so ano itong status quo ante-order? Sandali sinerch ko sa Google. It's an order of the court ordering the parties to maintain or revert to the last actual, feasible, uncontested state of things which preceded the controversy. Okay. Ano itong controversy? Ito na ngayon, yung desisyon ng Supreme Court na unconstitutional yung impeachment ni VP Sara at ngayon na nagbabanggaan na. Kanya-kanya ng opinion, kanya-kanya ng interpretation. May sumasang-ayon, mayroong hindi. So bukas, magdidebate na sila sa Senado kung sundin nila yung impeachment court, yung mga senador, kung sundin nila yung desisyon ng Korte Suprema or hindi. Nararamdaman na, nakikita na, kabado na sila na mas marami ang senador na pabor na irespeto ang desisyon ng Korte Suprema. 19 or 20 senators ang nakahandang sumunod. So, 4 or 5 lang yung ayaw sumunod at pagpatuloy ang trial. So, para pigilan yung debate, botohan bukas, ito, nag-file na sila itong ex-Justice Antonio Carpio at former Ombudsman Conchita Carpio Morales para kung mag-issue ang Supreme Court ng status quo ante-order ay hindi matutuloy ang botohan bukas. Yan ang naintindihan ko. So ano ang posibilidad? Ano ang posibilidad na ang Korte Suprema mag-issue ng ganitong status quo ante-order? Kung ako ang inyong tatanungin, ang opinion ko, malabo. Kasi nga, yung press release ngayon ng Supreme Court through their spokesperson, Attorney Camille Ting, pinaalalahanan ng Korte Suprema ang mga parties involved na yung 1302 decision is immediately executory. Ipatupad kaagad despite yung motion for reconsideration. It has no effect whatsoever, sabi ng Korte Suprema. Yung motion for reconsideration, tinatanggap namin, noted yan. Kaya nga, pinapasagot na nila ang kampo ni VP Sara at ang kampo ni na Attorney Torion. Reply in 10 days, non-extendable. Yun. Due process. Kailang, dapat ituloy na. Wala nang makakapigil sa pag-execute yung decision na yun. Yun po ang reminder ng Supreme Court. So kung ganun ang stand ng Supreme Court na execute kagad, bakit sila mag-issue ng status quo ante-order? Di ba? So, malabo. But anyway, part of the rights to file those things, sige, hintayin natin ang desisyon ng Supreme Court tungkol dito. At
Bukas naman, tuloy na ang debate. So, ang mga magdedebate yan is itong mga pabor nga matuloy. Ako, nag-iisang abogado nila, si Kiko Pangilinan. Nandyan si Bam Aquino, si Risa Hontiveros. Nandyan din ang legal luminary, si Senator Soto. Ang makakalaban nila, ayan, sigurado ang papapil dyan, Senator Marcoleta. Kaya ako, manunod ako bukas sa debate. Tignan natin ang abilidad nila sa ating kagalang-galang minamahal na attorney, Senator Rodante Marcoleta. Nandyan pa si Senator Alan Peter Cayetano. Nandyan din si Senator Pia Cayetano. Ang mga abogado yung tatlo na yan. Nandyan din si Senator Amy Marcos, nagtapos ng law cum laude, hindi lang siya nag-take ng bar. Kaya makikita nyo, marunong si Senator Amy tungkol sa batas. Kasi nga, mag-classmate pala silang dalawa ni Attorney Rowena Guanzon. Classmate sila sa UP College of Law. O, ganyan, mga titindi. O, nandyan pa si Batorne, Senator Batorne, guided by the Holy Spirit. Kaya madugong labanan, madugong debate yan bukas. Then ultimately, boboto sila. So, dalawa lang ang senaryo. Sabi ni Senator Escudero, ma-dismiss na ang impeachment case. Kasi nga, susundin ng nakakarami ang desisyon ng Supreme Court. At tuloy nang nawala. So, with that, kung matuloy yung botohan, wala na. Iiyak na talaga ang taga-kabila. Oh, it's crying time right now for Tambaluslos. I can see that faraway look in his eyes. I can tell by the way they speak in public that it won't be long before it's crying time. And now the end is near. And so I face the final curtain. So, kantahan na lang natin sila. So, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para naman makapagpatayo itong tribong talandig ng mas maayos na tirahan. So, panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang natagaan na mo gyero. So, mag-atop na ni karon. Salamat yo, maka-atop na gyud mi karon. O karon muna ni ang karaan nga balay sa natagaan na mo gyero. So, muna ni ang iyang atop nga kawayan lang. So, karon nagpatindog siya og bag-ong iyang balay. O maupod ni dayon ang iyang gitukod nga bag-ong balay. Sumuni ang atupan karon sa hiro nga natag sa iyaha. Karon naman ni gini kuya sa pag-atop. So maayo na gid nga tan-aw ang iyang balay. Salamat sa Ginoo kay naa siya gigamit nga tawo nga mo'y maghatag og sin, og salamat pod sa nag-sponsor og sin kay matarong na gyud among abuhan ani kay ang among atop sa abuhan kawan ra gyud kawayan na gaulan na naman. Salamat gyud kaayo sa naghatag og sin. Pila na day ka tuig ang imong abuhan nga kawayan lang? Murag 5 na ka tuig. o 5 ga ilis-ilisan ra ba kay di ta pag-afford og sin. Karon kay naa may naghatag og sin. Salamat kaayo. Oo, salamat kayo ya. Makita nato nga naa na gyud ang sin. Oo. Salamat kayo ya.